Okay mga kadadudes, ngayon ang ituturo ko naman ay kung paano maglinis ng ating throttle body dito sa Toyota Vios Gen 1. Okay? So wala na tayong paligoy-ligoy pa. Tara! Okay, first, disconnect muna tayo sa ating negative sa battery. So 10mm lang naman yan mga kadadudes. Yan. Then next, luwagan natin to. So 10mm lang naman yan guys. Yan, dito sa taas. Then dito sa baba. Then pisilin lang natin to. Yan. Para mahugot natin tong hose. Yan. Then atake natin to. Then dito rin sa kabila. Atake natin. Makukuha na natin to. Then next, tatanggalin natin tong mga socket. So gagamit tayo ng long nose para matanggal natin tong clip dito. Then tsaka natin hugutin yung mga socket. Yan. Then next, sunod natin itong hose. Atake natin to. Then dito sa kabila. Yan. Then next, pisilin natin to. Yan. Then release natin tong mga lock ng airbox. Then angat natin. Then atake natin tong hose. So dahan-dahan lang dito guys kasi medyo malutong na ang mga hose ng Gen 1 dahil alam naman natin na medyo may katandaan na rin. Yan. So makukuha na natin to. Then next, tanggalin natin tong air filter. Actually ito guys, pwede na nitong pabugahan ng hangin para matanggal yung mga alikabok. Then meron tong tatlong 10mm na bolt dito. Yan. So yung ang ipang tatanggal natin dyan ay 10mm na T-range. Okay, kita nyo naman ang dumi. So pwede nyo na rin po yan isabay na linisan. Okay guys, ito na yung tatlong 10mm na bolt. So bago natin to kukunin guys, meron pa siyang isang 10mm na bolt dito. Okay, so tatanggalin natin. Take note guys, dahan-dahan tayo dito sa plastic na to. Kasi baka mamaya na isandal nyo ng maigi itong napuputol po yan. So ingat tayo dyan, okay? So ngayon, makukuha na natin to. Yan. Dahan-dahanin na lang natin. Yan. Then next, atake natin to. Yan. Then release natin tong kanyang pinaka cable. Okay? Then ang isusunod po natin itong mga socket. So dalawa lang naman po ang socket ng throttle body ng Vios Gen 1. Okay? Isa rito sa gilid, then isa dito sa kabila. Okay? So dahan-dahanin lang po natin ang pagtanggal niyan dahil medyo malutong na po yung mga socket. Then meron siyang tatlong 12mm na bolt dito. So meron ditong isang bolt na 12mm, then meron siyang dalawang nut. Yan. Dito at saka dito. So gagamit tayo ng 12mm na socket, extension at saka ratchet. Okay? Okay guys, unahin na lang muna natin silang luwagan. Yung tatlo na yan. Itong isang 12mm na bolt, then yung dalawang nut. Okay? Luwagan muna natin. Then, tsaka natin tanggalin. So, yan. Okay, ngayon, matatanggal na natin siya. So, lihis muna natin itong mga to, yung bracket. So ito lang ang problema sa mga naka-automatic, nakaharang tong pinaka ng dipstick ng kanyang transmission. So ililihis lang muna natin siya. Yan. Then magkakaroon na tayo ng access sa dalawang hose na nandirito. Ito at saka dito. So tatanggalin muna natin yung mga clamp. Okay? So remind ko pala mga kadadudes, wag nyong gagawin ang ganitong paglilinis ng throttle body kapag bagong patay ang makina kasi mainit pa yan, possible yan magkaroon ng pressure, bubulwak po yung coolant. Okay? So ngayon, bago natin tanggalin itong mga clamp na to, kukuha tayo ng basahan, isasapin natin dito sa
ilalim. Dahil panigurado po mayroon pong tatapon na kulan dyan. Pero okay lang, normal lang naman po yun. Okay, sapin na natin. Yan. Dito. Then tsaka natin tanggalin yung clamp. Yan. Then dito sa kabila. Yan. Then hugutin na po natin yung hose. Yan. Then after natin mahugot yung hose, ito na po ang ating throttle body. Yan oh, medyo marumi ng bahagya. Yan. So ngayon lilinisan na natin siya. Okay mga kadadudes, ngayon ito yung ating throttle body. Lilinisan na natin. So pinaka best na panglinis para sa akin is itong gasolina. Kasi mas mabilis siyang matunaw. Okay? So linisan natin. Ayan yung dumi. So pahid lang natin yan dyan. Yan. Then doon sa kabila. Yan dumi. So ganyan lang kasimple ang paglilinis niyan mga kadadudes. Then after natin linisan, actually ito pwede natin ibuka ito ng dahan-dahan. Hindi siya katulad ng mga Gen 2, Gen 3, Dual BBTI na medyo maselan. Ito, wala pa kami naging problema rito. So pwede natin yang linisan para mahagip ng brush yung mga gilid. Yan. Then dito sa kabila, bukas natin. Then tsaka natin brushin. Okay? So yan. So after natin malinisan guys, pwede na natin bugahan ng carb cleaner. Actually dito pwede natin bugahan yan at saka dito sa loob. Yan, dito. Ngayon, kung meron kayong impact drive, pwede nyo rin tong linisan. Yan, tatanggalin nyo yan. Pero kung wala, okay lang naman. Kahit hindi na ninyo tanggalin yan. Pero mas maganda kung matatanggal nyo po. Huwag nyo pong pipilitin kung wala kayong impact drive dahil once na nabungi po yung mga screw na yan, mahihirapan na po kayong tanggalin. Okay? So sa ngayon, since DIY tutorial lang naman to, yan lumalabas yung mga dumi. So ingat kayo guys Kailangan hanggat maaari may protection yung ating mga mata dahil baka matalsikan tayo nito. Napakahapdi po niyan. Itong carb cleaner. Yan, dito. Bugahan lang natin yan. So after natin malinisan, patuyuin na lang muna natin guys. Then habang nagpapatuyo tayo, yung airbox na mga tinanggal natin, linisan na natin. Okay? Kahit marami nang gumaya sa estilo ko, tuloy pa rin ang serbisyo sa mga auto nyo. Iba ang husay at talino ng mekaniko. Lahat ay tunay para sa mga katulad mo. Nandiyan si Boss Ryan, madali mo siyang lapitan. Kung discount ang usapan ay huwag ka mag-alinlangan. Handa niyang ibigay para lahat ay masaya. At syempre sa mga minamahal niya kapwa Agila. Pasensya sa iba kung minsan kayo nainip. Nais lang namin sa diskasya kayo ay masagip. Serbisyong kalidad ang gusto namin parating. Para smooth ang biyahe mo tapos lakas pa ng dating. Bawat biyahe ay panatag kahit sa padumaan. Kaya salamat sa tiwala sa aming kakayahan. Kalidad namin serbisyo ay lahat nakaalam. Kaya dito ka magpunta sa Dadudes sa Sakalam. Okay mga kadadudes, yan. Nalinisan na natin siya. So ngayon, ibabalik na natin siya. Okay mga kadadudes, ngayon sa pagbalik, actually halos vice versa lang kung paano natin siya kinalas. So ganun lang din ang pagbalik. Actually guys, ito hindi ko nabanggit kanina, ito pwede rin to linisan. So dito nyo siya kukunin. Yan. Actually ito nalinisan ko na to. Then pupunasan lang natin, then basahan kung ano yung kaya nyong maabot lang. Pwede nyong punasan yan. Then babalik natin to. Yan. Then yung throttle body natin guys, katulad nung kanina, uunahin natin tong mga hose. To. Okay. So lagay natin muna tong hose. After natin na mailagay yan, tsaka natin ibalik yung mga clamp.
Then next, pasok natin to sa dalawang guide niya. Then isusunod natin yung mga bolt. Okay, sa pagbalik ng nut tsaka bolt, kunin natin tong bracket. Actually, pwede na natin tong ikabit itong isang socket na to rito. Yan. Then, itong dalawa na to, ilalagay natin dito at saka sa ilalim. Yan. Then next, kabit natin tong 12mm na nut sa ilalim. Then next, dito sa ibabaw. Then, itong 12mm na bolt dito sa gilid. Then ngayon, higpitan na natin siya. Yan. Then, kabit natin tong socket. Then, isunod na natin tong pinaka cable niya. Yan, yung gas cable. So, hatakin lang natin to. Then, kabit natin to. Yan. Then, sunod natin tong airbox. Unahin natin dito. I-align lang naman natin to, guys. Unahin natin dito i-align. Yan. Then, ilalagay na natin yung tatlong bolt dito at saka isang 10mm na bolt dito. Okay? Then, sunod na natin tong air filter. Yan, then itong cover. So, maging aware kayo dito, guys, ha. Dapat nakatutok siya rito. Okay? So, yan. Then, lock. So, after nyan, guys, lagay na natin tong hose. Yan. Then, yung kanyang lock. Then, sunod natin yung mga socket. Yan. Okay. Then next, sunod natin tong hose. Then, lagay rin natin sa kabila. Yan. Then, sunod na po natin to. Unahin po natin dito sa ilalim. Yan. Then, dito sa ibabaw. Then, itong isang hose na to. Yan. So, itong kanyang lock. Then, yung kanyang bracket. Okay? Ngayon, hihigpitan na natin to. Then, after nito natin higpitan, sunod na natin yung negative sa battery. Then, start. Okay? So, ganun lang kasimple ang paglilinis ng throttle body ng Vios Gen 1, mga kadadod. So, hindi na po kayo maliligaw dyan dahil step by step na po natin ginawa. Kung papaano siya baklasin, kung papaano linisan, at the same time kung papaano ibalik. Okay? So ngayon sa mga kadadods natin dyan na merong request kung ano yung mga susunod natin DIY, pwede po kayong mag-comment sa ating Facebook page para at least meron akong idea kung ano yung mga kailangan nating unahin. Okay? So muli mga kadadods, maraming salamat po. At gawang sa tulos ang itumbara, kilala kaya ang dami nagtiwala.